Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Kasi, bali, third week na po akong nag-attend sa isang, sa CLP po. Meron po kasi akong hindi matanggap na pangangatwiran ng isang, namin Kasi, ganito po yung usapan. Halimbawa po, na nagkasala ang kapatid mo sa'yo, either na salaman o kapatid sa pananampalataya, ganito po yung kanya Yung halimbawang nagkasala yung kapatid mo, ikaw ang lalapit at humingi ng tawad. Ang akin naman po, ba't ka hihingi ng tawad hindi ikaw ang nagkasala? Gusto ko pong malaman yung kung paano po ang tamang gawa dito. Sino ba dapat lumapit? Yung nagkasala o yung pinagkasalahan? Nahihingi ng tawad? Bakit basahin natin sa Mateo 16. Pakinggan. O 18 na, 18. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Sa talatang ito, ang sinasabi, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, yung kasalanang hindi niya alam. Kasi, pwede kong magkasala sa'yo na hindi ko naman alam Nagkasala pala ako sa'yo Hindi ko sinasadya, nagkasala pala ako sa'yo. Hindi ko alam. Pupuntahan mo ko, papakilala mo na, nagkasala ka sa akin, tinan mo, yung sukli ko, di mo binigay. Pag tinanggap niya, okay. Yun kung kasalanan hindi mo alam. Hindi mo alam na nagkasala ka sa akin, pupuntahan kita. Pero kung alam mo naman na nagkasala ka sa akin, sino ang dapat pumunta? Pakinggan mo ang sabi ni Kristo. Kung makapit o magkasala. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsihisihan ko, patawarin mo siya. 7 beses siya nagkasala, 7 beses kang pinupuntahan, humingi ng tawad, patawarin mo siya. Sa talatang ito, iba. Dito ang pupunta yung nagkakasala. Dahil alam niyang nagkasala siya sa'yo. Kaya siya may obligasyong pumunta sa'yo. Merong nagkakasala nga kapatid, hindi naman niya alam nagkasala pala siya sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw ang may obligasyong ipakilala mo sa kanya, may kasalanan ka nagawa sa akin kapatid. Ganun. Salamat po. Kaya yun ang kumpletong totoo. Hindi yung sagot sa'yo ng pastor mo. Maraming salamat din. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi po. Di ba ho pagka yung magulang, di ba may mga anak, pagka ho nagkasala, di ba, kalimitan sa magulang, pag nagbalik loob yung anak niya, tinatanggap niya ng buong puso. Kung minsan pa, yung kinukonsinti pa para makalusot sa mga kasalanan ginawa. Bakit ho pag parang sa Diyos, parang napakahirap magbalik loob. Napakaraming kondisyon. Hindi naman kapatid. Ako ipagpaumanhin mo, kung mayroong magulang na pinakamabuti, wala lang mas bubuti pa sa Diyos bilang magulang sa Espiritu, Ang tawag kasi sa Biblia, sa Diyos Ama sa Espiritu, Ama ng Espiritu. Ngayon, hindi larawan ng Biblia kung paano ang Amang Diyos ay tumatanggap ng nagbabalik loob sa Kanya. Kung nabasa mo na yung kasaysayan ng alibughang anak, kukwento ko na lang, mapakahaba. Nasa 15 yan ng Lucas Basahin mo na lang sa pag-uwi mo,
yung buong chapter 15 ng San Lucas. Ang sabi ganito, merong dalawang anak, may isang ama, na meron siyang dalawang anak. Yung bunso, sabi sa ama, Ama, bigay mo na sa akin yung mana ko. At ako mabubuhay na ng magsosolo. Binigay sa kanya nung ama yung mana niya, umibas siya lupain, inubos niya sa babae at saka sa kalayawan. Nagtakasama siya. Naubos ngayon yung kanyang mana. Naghirap siya. Pumasok siya ng katulong. Nagkataon ang napasukan niyang katulong, tagapag-alaga ng baboy. Pag pinakakain niya ngayon yung mga baboy, naisip niya, buti pa itong mga baboy na to may pagkain. Nung maalala niyang napaka-miserable na ng buhay niya, naisip niya sa puso niya, babalik ako sa tatay ko, kahit katulong lang, kung ako'y wala ng kwentang anak, kahit katulong lang, babalik ako sa kanya. Sabi niya sa sarili niya. Pagdating niya sa kanilang bahay, malayo pa siya, natanaw siya nung ama niya, natuwa yung tatay niya. Inutusan yung mga katulong nila. Ano kayo, kayo'y maghanda ng, magpatay kayo ng baka. Maghanda tayo magkatuwa. Dahil itong aking anak na wala na, bumalik pa. Patay na, nabuhay pa. Ngayon, sabi naman nung panganay, tatay, hindi ako gumagawa ng masama. Ako lahat ang nag-aalaga rito ng ating kabuhayan. Kahit minsan, di mo lang ako pinagpatay kahit isang kambing. Itong wala ito, na naglustay ng kayamanan mo, pagpapatay mo pa ng guya na baka. Sabi nung tatay niya, anak, ikaw naman laging nasa akin. Lahat ng akin iyo. Huwag ka na ikang magselo sa kapatid mo. Dahil siya patay na, nabuhay pa, nawala na, bumalik pa. Ano ibig sabihin? Gayon, sabi ni Kristo, halimbawa lang pala yon. Gayon ang inyong ama sa langit, sabi ni Kristo, na magkakatuwa sa langit kung may isang makasalanan na nagsisisi at nagbabalik loob. Sa makatwid, inilalarawan yung ama na yon dun sa ama sa langit, na kahit yung anak niya nagpakasama-sama na, nung bumalik, tinanggap niya, sinuotan niya pa ng magandang damit at singsing na ginto. Yun ang nakasulat doon. Kaya, para sabihin natin, mahirap magbalik loob sa Diyos, hindi. Pinahihirap lang ng ating mga kasalanan. Talagang hindi ka pwedeng magbalik loob sa Diyos pag may bit ka 3 babaeng hostess. Hindi pwede. O kaya may daladala kang isang kahuntag, mahihirapan ka magbalik loob. Pero alisin mo lahat yon. Hindi mahirap magbalik loob, ikaw lang. Galing ka sa ama, hubad Diba? Sabi ni Job, lumabas ako sa bahay bata ng aking inay hubad, hubad din akong babalik sa kanya. Hubarin mo lahat ng kalayawan mo sa buhay, bumalik ka sa Diyos, tatanggapin kanya at bibihisan kanya ng panibagong damit. Hindi mahirap magbalik loob sa Diyos, kapatid. Yeah, maraming salamat pa. Maraming salamat din. Gusto ko lang po ng magandang kapaliwanagan tungkol po dun sa sinasabi ng isang prominent religious text na doon po sa isang talata ng awit 8:17 na pinatutunayan daw po na si Kristo ay tao. Basahin po natin ang 8:17 ng awit. Ganito po ang sinasabi rito. Mapatulaga ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ang paliwanag nila rito, si Kristo ay yung tao na yun na kinakaya ng Diyos, ano? Ngayon, gusto ko paunawa sa inyo ang salita sa talata. Ang nakalagay, hindi palagay. Ang sabi, mapatong nawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Ang tanong, si Kristo ba yung nasa kanan ng Diyos, galing na sa lupa o hindi pa? Ang sagot, sigurado galing na rito. Sapagkat mula rito, pumalik siya sa langit at lumuok sa kanan ng Diyos. Yun ang nasa Biblia, no? Ito, nasa kanan na ng Diyos. Hindi pa napapatungan ng kamay. Si Kristo, bago pa rin nangangaral ka lang dito sa lupa, pinatungan na ng kamay. Paano si Kristo ito? Ha? Hindi totoo ang paniniwala ng mga iglesia na ito naman si Kristo. Kasi ito hindi pa
gumaganon. Basahin ko natin ang talata. Mapatong nawa ang iyong kamay. Napatuwa na, hindi pa. Hindi pa. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi naman nasa kanan eh. Iba naman yung nasa kanan kaysa sa tao na iyong kinakanan. Ito tao na ang dalangin, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ito pala'y tao na pinalakas. Anak ng tao na pinalakas ng Diyos. Tao na kinakanan ng Diyos. It doesn't necessarily mean nasa langit ito. Hindi ko mo ikaw nasa kanan ng Diyos, nasa langit ka. Yun ang malimpang interpretasyon nila. Yun ka, nasa kanan ng Diyos. Basahin yung Colossus 3:1, si Kristo rin nakaupo sa langit sa kanan ng Diyos. Hindi ko mo sinabing nasa kanan ng Diyos, nasa langit na. Kasi ang tao nasa harap ng Diyos, pero nasa lupa tayo eh. Di ba yung kanan, kaliwa at harap direksyon? Tama o hindi? Sabi ng Biblia, ako ngayon nasa harap ng Panginoon. Ibig ba sabihin, nung nasa harap ka ng Diyos, umakit ka sa langit para nasa harap ka ng Diyos? Hindi ganon. Merong banggit sa Biblia, nasa harap ka ng Diyos, pero nasa lupa ka. Hindi ko ibig sabihin, kung nasa kinakanan ng Diyos, nasa langit na. At ito hindi si Kristo. Bakit? Ito ay hindi pa pinapatungan ng kamay. Nung sabihin yung talata. At ito ay pinalakas ng Diyos. Si Kristo ba palalakasin ng Diyos? Malakas na yun. Ha? Palalakasin ba ng Diyos yun? Si Kristo nung panahon na yun? Ha? Kaya, alam mo, meron mga interpretasyon sa Biblia na hindi lumalapat. Pero sino ba ito? Itong tinutukoy na ito. Pakinggan nyo dyan din sa awit kung sino yung anak ng tao na pinalakas ng Diyos. Pakinggan nyo. 89:20 po ng awit. Aking nasimpuhan si David na aking muko. Aking pinahiran siya ng aking banal na langit. Na siyang itatatag ng aking kamay, palakasin naman siya ng aking bisig. Ayun. Ang pinalakas ng Diyos at tinatag ng kanyang kamay, pinatungan ng kanyang kamay, ang kanyang lingkod na si David. Ayan ang dapat natin maintindihan. Hindi si Kristo yan. Sapagkat si Kristo, hindi pa pumapanik sa langit, napatungan na ng kamay ng Diyos. Binigyan na ng pagkasi ng Diyos si Kristo, samantalang siya ay nangangaral pa lang dito sa lupa. Pagkatapos sasabihin natin si Kristo yun ay lalabas, nasa langit na si Kristo, hindi pa siya napapatungan ng kamay. Samantalang nung bautismohan siya ni Juan, binigyan na siya ng Diyos ng karangalang mula sa kaitaasan. Pinatungan na siya ng kamay ng Diyos. Nung siya bautismohan ni Juan, sinabi ng Diyos, ito ang aking anak, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Kasi alam mo kapatid, yung pagpapatong ng kamay, ang kahulugan sa Biblia yan, pagbibigay ng tungkulin at karangalan. Ang sabi ni Pedro, nung sabihin ng Diyos na ito yung sinisinta kong anak, si Kristo tumanggap na nun ng karangalan at karapatan. Sa ikalawang Pedro, 1:17, sapagkat siya tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalhatian na ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggagaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Nung siya nandun sa banal na bundok, narinig ka namin ito, sabi ni San Pedro, tumanggap siya ng kalwalhati at karangalang mula sa langit. Kaya hindi pa siya pumapanik sa langit, nakatanggap na siya ng pagpapatong ng kamay ng Diyos. Imposible ngayon na siya yung nasa 80:17 ng awit. Ang tinutukoy doon ay si Haring David, na alam mo si David nasa kanan ng Diyos Nasa kanan siya ng Diyos Ang talata, pakibasa. 16:8 po ng awit. Aking ininagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kita mo? Si David, nasa harap, inilagay kong palagi ang Panginoon sa harap ko.
Sapagkat kung siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilot. O, tinan mo, direksyon, kapatid, ha? Bawa ako si David. Ito, Panginoon. Nilagay ko ang Panginoon sa aking harap. Sapagkat kung siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilot. Ayun ang sabi ng Biblia, no? Nilagay ko ang Panginoon sa aking harap. Sapagkat kung siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilot. O, tinan mo, magharap tayo. Pag nasa kanan, titaasan mo ako. O, pag magkaharap tayo, nasa kanan kita, itong posisyon ito. Nasa kanan ko siya. Nasaan naman ako? Nasa kanan niya rin ako. That is the inevitable position ng magkaharap na nasa kanan ko siya. Inevitably, nasa kanan niya rin ako. Ganun ang kalagayan ng Diyos at saka ni David. Ang Diyos ay prangka kay David. At ang Diyos ay tapat kay David. At si David ay tapat sa Diyos. Kaya si David, nasa kanan ng Diyos. Ang Diyos, nasa kanan ni David. Magkaharap sila. Kaya mapatong na nga ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan ng anak ng tao, pinalakas mo sa iyong sarili. Ayan ang ating masasabi dyan. Hindi yan si Kristo. Tanong lang po, ang pananampalataya po ba ay may 100% para kaligtasan? Pagka mananampalataya, ang pag-uusapan, porsyento ng Biblia, no? Masasabi ko, hindi lang 100% eh. Hindi lang 100%. Kasi 100% termino ng tao yun, ano? Pero ang sa Diyos, hindi lang 100%. Ha? Better than 100% pagka mananampalataya ka. Pakinggan nyo sa 12:31 ng unang Korinto. Ganito nakasulat. Dadatwat maningas ninyong lasain ang lalong dakilang mga kaloob. At ituturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Kita mo? Maningas mong nasain ang lalong dakilang kaloob. Ang wika ni San Pablo. Ituturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Un camino mas excelente. A more excellent way. Pagka sinabing un camino mas excelente, wala nang tataas pa rin eh. Kaya halimbawa, ang tao, mananampalataya talaga, mahilig siyang maghanap ng katotohanan, meron siyang 100% salvation. Kaya lang, ang masasabi ko ganito, may kadugtong yung salita ko. Kung iingatan niya yung kanyang pananampalataya. Kasi pag may pananampalataya ka, hindi mo naman iningatan, maiwawala mo yun. Kaya utos yung ingatan mo, pananampalataya. Pakinggan niyo sa Roma 14:23. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Utos yun, no? Kung mananampalataya ka, meron ka salvation 100%. Pero may batas na ingatan mo yung pananampalataya mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Kasi pagka hindi mo iningatan yung pananampalataya mo, maiwawala mo yun eh. At tinan niyo, pagka ikaw ay nagpabaya sa pananampalataya, sa Diyos 36 na Hebreo, patuloy sa 38. Pakinggan niyo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagbitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Iyo ay kang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Pero kung siya yung umurong, pagka hindi mo iningatan yung pananampalataya mo, hindi siya kalulugdan ka ng aking kaluluwa. Kaya yung paniwala ng iba na one saved, always saved, napakamaling pananampalataya mo. Or we call me assurance of salvation eh. Perfect no assurance of salvation, no. Nasa sa'yo. Kung iingatan mo, pagka hindi mo iningatan yung pananampalataya mo, siya sa atin mo, baka mamaya, ikaw wala na. Ha? Naiwala mo na. 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo na nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi
hindi na ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kita mo, meron may pananampalataya na itatakwil pa ng Diyos eh. Bakit? Siya sa tinika ninyo yung sarili, kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo yung sarili. Di ba ganin nyo nalalaman si Jesucristo nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Ay alam nyo, hindi basta nagre-religion ka. Ako ito, dito sa aming religion, 50 anos na ikaw ako rito. Dito na ikaw ako nagising. Dito na namamatay. Hindi masama yung sinasabi mo eh. Pero tiyak mga galong tinagis ng may totoo. At ikaw ba nakakatiyak dyan? At ikaw ba nakakatiyak na ikaw ang nakakatanatili sa pananampalataya? Eh baka kung ikaw magsimbo, birthday mo lang at saka mahal na alay, paano mo sasabihin ligtas ka niyan? Ha? Hindi ka sumusunod. O meron iba eh, katoliko raw siya. Ha? Kaya hindi niya sinusunod yung pagiging katoliko. Utos sa katoliko, makinig ng misa, pagkalinggo at piyestang pinangingilingan. Eh pagkalinggo at piyestang pinangingilingan, eh di walang katigil-tigil yun. Makikinig ka ng misa, eh di linggo, ano? Eh piyesta ni San Juan Lunes, makikinig ka ulit. Eh piyesta naman ni San Pablo Merkules, makikinig ka ulit. Eh meron katoliko kung dumalo sa simbahan, pagkalang siya birthday niya. So paano ka maliligtas mo? Yung alam mo, aral na para sa'yo, hindi mo sinusunod. Lalo na kung aral ng Biblia, hindi mo susundin. Lalo na walang pag-asa ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni San Pablo, iingatan natin yung ating pananampalataya. Talagang maliligtas tayo kung tayo mananampalataya sa Diyos. Pero yung pananampalataya nun, iingatan mo, and that will grow. It will prosper. Lalago yun. Yayabong lang yayabong yun. Magmumula sa isang tila butil ng mustasa, pagkatapos magiging isang mustasa na pagkalaki-laking puno ng gulay na po pwedeng hapunan ng ibon yung kanyang makasanga. Ayun ang sinasabi kay Mateo. Kaya hindi basta sumampalataya na tapos na. Meron kang darating na hinaharap na gagawin. Mag-iingat ka ng pananampalataya, mabubuhay ka sa pagtitiis, at para ka maging dapat. Sa Filipos 1:28. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yun. Hindi upang manampalataya lamang, kundi upang magtiis din naman. Kaya kasama ng pananampalataya, may pagtitiisan ka. Ayun ang proseso ng kaligtasan. Hindi mo dapat nanampalataya, manampalataya sa Panginoon, iligtas ka, praise the Lord. Tanga. Hindi totoo yun. Hindi doon natatapos ang Biblia. Pasensya na kayo. Talagang may tanga eh. Nasa Biblia mo yun, tanga. Di ba, no? Kung nasa Biblia. Meron tanga eh. Pastor kasi tanga. Tanga lang tuloy niya, bro. Sumampalataya lang daw sa Jesus. Tamat na. Hindi. Pananampalataya, may dagdag yun. The first time, pananampalataya lang. But tomorrow, it is not faith alone. Because faith alone cannot save you. As you prosper, as you grow, being a Christian, kailangan yung faith mo madagdagan ng iba pang mga virtues. Pakinggan nyo sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 9. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Kita mo, kagalingan, dadagdag sa pananampalataya. Alin pa? At sa kagalingan ay ang kaalaman. Kaalaman. Tapos? At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Yeah, pagpipigil. Pagkatapos? At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Pagtitiis. Tapos? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Kabanalan. Pagkatapos? At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Mabuting kalooban. Tapos? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yun. Tapos? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad o walang mga bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Kita nyo? Sabi sa Biblia, add to your faith virtue, and to virtue add knowledge, and to knowledge add temperance, and to temperance add patience, and to patience holiness, and to holiness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For these things abound in you, you shall neither be barren nor
Lord Jesus Christ. Kaya, faith plus 7 factors to salvation. Faith only minus this, you will not reach heaven. Yan ang sinasabi ng Biblia. At yan ang sinasabi ng mga pastor na nanghihingi ng ikapo. Ayun. Kasi mahihirapan kayo pagka dinagdag nila yan eh. Baka mabuwasan niyo ikapo mo. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung bakit po kayo pag nangangaral ay nagmumura. Samantalang pag po kami nagsasaway sa mga bata, ay amin po sinasaway pag kami numura niya yung kapatid niyang nakatatanda. Alam niyo ganito, ang totoo din naman ako nagmumura eh. Hindi po totoo nagmumura ako eh. Ako po nagtuturo ng gamit ng salita. Sabagay, kung sabihin ko man nagmumura ako, sabihin niya nagmumura ako. Bakit? Dahil ba nagmura ako, masamang tao na ako? O, pakinggan nyo. Si Apostol Pedro nagmura eh. Mabasahin ko sa inyo. At muling kumailang may sumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang tao. Nung nagkakaila si Pedro, naiipit na kasi siya, nagpasimula siyang manungayaw. Ngayon ganito po, ako po naniniwala, yung manungayaw o magmura sa kapwa, masama yun. Masama yun. Totoo po yun. Pero para sabihin nagmumura ako dahil sinasabi ko, tarantado yung mga pastor na yan, ha? Katarantaduhan yan, katangahan yan, hindi ko matatanggap na ako yung nagmumura eh. Alam niyo bakit? Hindi naman kasi mura yung tarantado eh. Hindi mura yun. Ang paniwala ko, kisi kapatid na Perez, sinasabi yun eh. Yung natarantado ang ibig sabihin nun, nataranta. Ha? Mula sa Kastila, tarantar. Nalito, nataranta. Eh, pagka nataranta na, ano tawag yung sa nataranta na? Eh, di tarantado. Ngayon, alam niyo, sa paglilibot ko sa bansa, nakatuklas ako ng maraming bagay sa iba-ibang lugar. Yung palang salitang tarantado, ang sama sa Kapampangan nun. Iba dating. Yung palang tarantado sa Kapampangan, turotot. Ibig sabihin, tinarantado nung asawa niya, tinurotot siya. Pag dun mo sinabi tarantado, naku, away kayo talaga. Pero sabihin mo sa Maynila yung tarantado, hindi na itong kagrabe yun. Para rin yung salitang sa Quezon eh, asan ba ikaw yung anak mong babae? Eh, andyan na ikaw sa labas at naglalandi. Sabi. Eh, naglalandi. Eh, ako namulagat ang mata ko, naglalandi. Eh, alam ko yung bata, 3 taon lang. Paano ka ako 3 taon naglalandi na? Eh, kasi sa amin sa Bulacan, pag naglalandi, masama yun. Kumbaga sa baboy, naghahanap ng bulugan yun. Naglalandi. Aba, doon pala sa Quezon na yung naglalandi, naglalaro. Tanyo? Eh, yun lang. Nako, kapatid na Eli, sabi nung manggagawan destino doon sa Quezon. Kami nagulo kagabi ay, bakit? Pinasok kami ng 3 burat. Dire-diretso sinabi, sila raw ay nagulat at pinasok daw sila ng 3 burat. Ay, ano kayo ibig sabihin, pinasok kayo ng 3 burat? Diretso sinabi burat eh. Eh sa amin sa Tagalog, masama yung burat eh. Yung pala, yung 3 burat, 3 lasing. Doon pala sa Quezon yung burat, lasing. Kaya nga ang tawag pala nila sa lasing gurong, buratsero. Oh, ayun. Yun ang napatunayan ko sa aking paglalakbay sa bansa. Alam nyo, iba-ibang lugar, iba-ibang gamit ng salita. Eh sa dami ng alam kong salita ng mga tao, sa dami ho, meron ako alam na konting Bisaya, konting Pangasinense, konting Ilocano, konting Kapampangan, konting Tagalog, konting Ingles, konting Quezon, konting Bicol. Aba, eh, para paratangan ako sa paggamit ng salita.
napakatanga nung magpaparatang sa akin na ako'y nagmumura. Kasi ganito po Tanyo yung sinasabi ko, tatarantaduhan yan, yung ginagawa ng mga pastor, mga walang yan, pastor yan. Ginagamit ko yung mga termino sa Biblia, yung walang hiya, yung tanga, yung gago. Nasa Biblia kasi yun Nasa Biblia yun. Tinuturuan ko lang ang sambayan ng Pilipino kung kanino gagamitin yung mga salita na yun. Kasi po, tayo hindi marunong gumamit ng salita. Ang tawag natin doon sa pastor, reverendo. Reverendo. Reverendo, manluloko nga Niloloko ka nga, iniiwan ka ng perang wala sa Biblia. Nagpapayaman sa'yo, dadaling ka pa sa impyerno, tatawagin mo pa reverendo, dapat itawag doon tarantado. O, diba? Hindi reverendo. Ngayon, sabi nila, di ka yung mga bata, pag narinig yan, matututong magmura. Sa amin na hindi hindi. Alam ng bata namin kung kanino gagamitin yung salita na yun. Alam. Hindi ginagamit yun sa kapatid, hindi ginagamit yun sa magulang, hindi ginagamit yun sa kapwa-tao. Ginagamit namin yun sa mga manlulokong pastor ng relihiyon dito sa ating bansa. Kaya natuto lang kaming magsalita. Natuto kami magsalita. Bakit? Hindi naman pang araw-araw namin ginagamit yun Wala kami panggagamitan sa bahay noon. Ginagamit ko yun sa mga manlulokong pastor. Hindi ko tinatawag reverendo, kundi mga tarantado, mga walang hiya, mga ulul. Yun ang sinasabi ko. Nagmumura ba ako? Hindi ako nagmumura. Ginagamit ko yung talata ng Biblia Pakinggan nyo Yung mga pastor na manluloko, walang alam na aral, basa. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ulol. Kung walang turo, mga pastor na ligaw ang turo, sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol, maliligaw siya. Talaga bang may mga mangangaral ulol? Basa. Pakinggan nyo kay San Pedro. Basa. Datapwat siya ay sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Tanyo, si propeta Balaam ulol. Kaya, para mapigil yung kaululan niya, isang asnong pipi, pinagsalita ng Diyos ng wika ng tao, mapigil lang ang kaululan ni Propeta Balaam. Di ulul pala yung propeta na yon. Ngayon, ang ginagamit sa akin ng mga kalabang ko, sabi ika ni Kristo, masamang gamitin yung ulol. Tama yun? Kanino masamang gamitin yung ulol? Basa sa Mateo. Tatapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat napuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yung pag sinabihan mo pala yung kapatid mo ng ulul ka, mapapasapanganib ka sa impyerno ng apoy. Kaya po ako, never na ginagamit ko yung salitang ulol sa aking kapatid sa Diyos. Pero ginagamit ko ang salitang ulol dun sa talagang mga ulol. Masama ba yun? Si Kristo ginamit yun Ba't ikaw siya sinasabi ulol, binibigkas? Pag ikaw, di namin masalita yun di ang gagawin mo para si Kristo, gagawin mo. Ang sabi ni Kristo, ang magsalita sa kanyang kapatid raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. Ang magsalita sa kanyang kapatid mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ganun ba? Binigkas ni Kristo salita mismo. Ang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, sinabi niya ba yung ulol o hindi? Yung iba, nagmamaang-maangan na, kunyari, banal-banala, hindi ka namin masabi yung P-A-N-G-A. Yung G-A-G-O. Pero hindi ko sinabi ko yun, nagmumura na ako. Sinasabi ko, para maituro ko sa kapwa ko Pilipino, ang tamang gamit ng salita, kung kanino dapat gamitin ng paggalang, at kung sino ang hindi dapat igalang, dahil bawal ng Diyos. Basa, pakinggan nyo sa isang talata. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Kita mo, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Tama o hindi? Yun ang ibig ko sabihin.
Marunong lang akong gumamit ng salita. Alam ko lang kung kanino gagamitin ang salitang karapat-dapat sa kanila ayon sa pagtuturo ng Biblia. Pero para tangan ako sino minura ko? Si Maximino Nieto ba? Minura ko na kahit kailan. Wala, hindi naman ako nagmumura ng kapwa ko tao eh. Magkakasala ka laban sa Diyos pag tinawag mo pang honorable ang isang taong masama. Amen? Yun po aking paniniwala. Pasensya na kayo. Isang mapagpalang gabi at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nariritong kasama po natin sa pagtitipin na ito kay Brother Eli Soriano. Magandang gabi po. Good evening po. Ang una pong tinawag ni Kapatid Soriano ay po ang aking ama. Hindi po siya nakarating ngayon. Pero para sa akin isang blessing dahil ako po yung naririto ngayon. Ang itatanong ko lang po ay kung sa akin pong paniniwalang pananampalataya, sa akin pong nakagisnan, ay yung pong tatlong persona. Kasi Romano Katoliko po ako. Ano po ba yung tatlong persona na aking nakagisnan sa pananampalataya? Ano po ba ang sinasabi nito? Dahil alam ko na ang Diyos ay may tatlong persona. Ito ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Alam niyo po, yung sinasabing tatlong persona, yung Santissima Trinidad, wala po tayong mababasa sa Biblia, direktong ganon. Wala. Yun ding salitang Diyos Espiritu Santo, wala pong ganon. Ang nababasa sa Biblia, Espiritu Santo. Hindi Diyos Espiritu Santo, kundi Espiritu Santo. Yun ang tawag sa Kanya ni Kristo. Alam nyo, naniniwala kami na ang salita ng Diyos hindi dapat amyendahan ng tao. Hindi natin dapat dagdagan o hindi natin dapat bawasan. Kahit isang tuldok o kahit isang kudlit, bawal yon. Siguro narinig nyo na yon. Nasa Biblia po yon. Isang tuldok, isang kudlit, hindi dapat mawala at hindi dapat maidagdag sa kautusan. Ngayon, yung salitang Espiritu Santo, kung banggitin ni Kristo, Espiritu Santo lang. Hindi niya nilagyan ng Diyos. Ang Katoliko lang naman po naglagay ng Diyos Espiritu Santo eh. Pero wala po yung salitang Diyos Espiritu Santo sa salita ni Kristo, kundi ang nakalagay lang Espiritu Santo. Na kung tawagin niya ay mang-aaliw, the Paraclete, Parakletos sa Griego. Tapos tinatawag din niyang katulong ng tao sa paglilingkod sa Diyos. Yun po nakasulat. Ngayon, doon sa salitang person, naniniwala ako, ang Diyos may person, may being, yung Ama. Si Kristo meron din person, meron din being. Yung Espiritu Santo, meron din person, meron din being. Magkakaiba po ito. Itong tatlong ito. Pero meron ito. Meron po sa Biblia niyan. Actually, diyan iniutos ni Kristong binyagan at masakop ang isang tao. Sabi ng Biblia, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yon. Therefore, in baptism, you must be subjected to these three names. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ngayon, ang tawag ng Katoliko dyan, Santissima Trinidad, yung Holy Trinity. Wala po sa Biblia yung salitang Trinity. Galing po yon sa dalawang salita, tri-unity. Tatlong ugnayan o pagkakaisa. Kaya tri-unity, tawag Trinity in short. Wala pong ganon sa Biblia. Kundi bawat isa sa kanila, meron silang kani-kanyang kalagayan. Gaya ng sinabi ni Jesus, pakinggan nyo sa 14 ng Juan. Ganito po nakasulat sa 28. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama is greater than me. The Father is greater than me. Sa doktrina ng Katoliko, yung Santissima Trinidad, pantay-pantay daw yung tatlo. Walang pagkakaungusan. Pakinggan nyo, dito sa, mas mabuti na kasi yung kompleto para, ito po yung librong Katoliko,
the faith of our fathers, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sa pahina 8, ganito ang nakasulat. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Paniniwalang Katoliko, pantay-pantay daw yung tatlo at wala silang pagkakaungusan. Sa Biblia po, hindi ganon. Ang sabi ni Kristo, ang aking Ama lalong dakila kaysa akin. Meron pa tayong premise na mapagkukunan na mas dakila nga ang Ama kay Kristo. Pakinggan nyo, sabi niya sa Juan, ganito. Ang alipin, ito po'y nasa 13:16. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwedeng ang alipin dakila pa sa kanyang Panginoon. At hindi rin pwedeng ang sinugo ay maging dakila pa kaysa nagsugo. Si Kristo po'y sinugo ng Ama. Therefore, mas dakila yung Ama na nagsugo kaysa sa isinugong anak. Di ba? Sa puntong yun, hindi sila pantay-pantay. Ngayon, yun namang Espiritu Santo. Yun ba'y naisusugo rin? Pakinggan nyo po. Ito po'y nasa Juan 15:26. Tatapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo. Ayon, sabi ni Jesus, paparito ang mang-aaliw na aking susuguin sa inyo. Therefore, sinusugo pala ni Kristo yung mang-aaliw. Sino ba yung mang-aaliw? Basa. Tatapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Ayun, yung pong Espiritu Santo, yun ang mang-aaliw. Isinusugo ni Kristo yon. Lalabas, mas mataas si Kristo sa Espiritu Santo. Kasi sa premise na sinabi niya na mas dakila yung nagsugo kaysa sa isinugo. Kaya, ang Ama mas dakila kay Kristo dahil isinugo niya si Kristo. Mas dakila naman si Kristo sa Espiritu Santo dahil sinugo naman niya ang Espiritu Santo. Pero, ito pong tatlong ito na may kanya-kanyang kalagayan o persona, ito po kapatid ay nabibilang dun sa tinatawag ng Biblia na Godhead. Yung kadyosan. Meron po kasi sinasabi sa Biblia ang Godhead. Yan po ay tinatawag sa Biblia na Diyos. Parang Pilipinas. Pag sinabi pong Pilipinas, intindido na yon. Luzon, Visayas, Mindanao, nakapaloob doon sa salitang Pilipinas. Sa Biblia po, pag sinabing Diyos, galing po yun doon sa salitang Hebrew na Elohim. Yung pong Elohim plural yon. Plural, uniplural noun. Galing po yun doon sa singular na Eloah, which means God. Eloah is God in the plural, in the singular form, while Elohim is a uniplural noun. Yun po ay parang salitang banda ng musiko. Isa lang yung banda pero maraming nakapaloob. Ganun yung salitang Elohim, meron pong nakapaloob na 3 person doon. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun po yung nag-usap nung sabihin sa Genesis, let us make man after our own image and likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayun po. Kaya doon sa salita na yon, hindi iisa yung lalalang, hindi ba? Sabi natin Ayun yung 3. Ayun po. Sa makatuwid po, talagang dapat maging maingat po sa pagbabasa o pagbibigay. Talagang kailangan po, pati nga tuldok at kudlit Alam nyo yung nang at saka yung sa, pag napalitan nyo, naiiba Tanyo meron akong babasahin talata sa Biblia, it's just a difference of nang na pagkamalian na ng mga pastor. Ito nyo pakinggan nyo. Doon sa Pedro, 2 Pedro 1:1, nung mabasa ito ni Almed, si Kristo raw yung Ama, siya pa rin yung anak.
Basahin natin. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Hesukristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Diyos at tagapagligtas. Dapat yon, tumutuko yon sa isang tao o sa isang person. Diyos at tagapagligtas na, may conclusion na si Hesukristo. Di ba? Ngayon, nung makabasa sila ng isang talatang kahawig nito, pinagkamalian na nila na si Kristo na yung Ama, si Kristo pa yung anak. Ang talata ay yung nandoon sa Timoteo ba yung kapatid na Willie? Pakitingin mo. Sa uno-uno ng unang Timoteo, kapatid na Willie. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito, kung nabasa nila rito yung Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Nung makita ito ng mga born again, si Kristo na yung Diyos na tagapagligtas, si Kristo pa rin yung Panginoon, siya pa rin yung pag-asa, pinagsama-sama na nila isang person dito sa talatang ito. Pero, this particular verse ay meron sinasabing dalawang person, kung titignan mong mabuti. Dahil doon sa nakabasa sila nung apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, it seems dapat na iba yung Kristo Jesus at yung Diyos na tagapagligtas, pinag-isa-isa na nila. Kaya, it's just a difference of a comma na imamali na yung Biblia kasi may comma ito rito Inalis nila yung comma na nagdi-distinguish kay Kristo at saka dun sa Diyos na tagapagligtas ay magkaiba. Inalis lang yung comma. Dinidiretsyo binasa. Siya na rin yung Diyos na tagapagligtas. Siya na rin yung si Kristo Jesus na Panginoon. Kaya kung hindi natin papansinin, comma lang, yung salita, yung pangatnig lang, yung nang, at saka yung sa, magkakamali ka. Pero, kung nag-iisip ka, meron akong babasahin talata sa English Bible, doon sa Ephesians chapter 3 verse 14, ganito ating mababasa. Pakibasa kapatid na Soren. Pakibasa mo sa Tagalog kapatid na Willis. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ayon. Sa Tagalog, tapos na ron. Iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Pero kung titignan mo sa English, kumpleto pagkakasalin. Pakinggan mo kapatid. For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Ayan. I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Kaya dito maliwanag na maliwanag, iba yung Father kaysa kay Jesus Christ. Because Jesus Christ our Lord have a Father. And Paul is kneeling before the Father of our Lord Jesus Christ. Alam mo bang sa ibang mga salin, yung of na yon, inalis na yung of, nilagyan ng comma. Ayon. Yung may vested interest na nagsalin, I am kneeling to the Father, our Lord Jesus Christ. Tinignan ko ngayon yung nung pastor, wala kasi kung alam na ganun salin, Tinignan ko yung binabasa niya, pwede bang mahiram? Kaya pala nung una, hesitant siyang pahiram, ayaw niya ipahiram sa akin. Alam niya, dinoktor niya lang. Hindi talagang ganun. Inalis lang yung off, pinatunog na si Jesus Christ yung Father. Kaya mawala lang yung off, malaking kamalian ang mangyayari. Yun ang ibig ko sabihin sa'yo. Kagaya lang halimbawa nung unang Timoteo 2:5. Sa Biblia ang nakalagay comma. Sa Iglesia ni Cristo sa Pasugo ang nilagay period. Kasi nakuha na nila yung gusto nila, pineriod na. Samantalang sa Biblia hindi pa tapos, comma lang.
kadugtong nung verse 5, yung 6, para maintindihan mo kung anong kahulugan. Pineriod na nila, dinisregard yung 6. Tapos sabi si Kristo raw tao. Doon nagkakamali ang marami. Sa hindi pag-iingat. Tungkol dun sa pagbibigay na ikapo. Halimbawa po ako, ito pong halaga na to ay nakaset po sa akin sa pagbibigay ko para sa ikapo sa isang iglesia. At pwede ko po rin bang, at ako po may diktar pa rin sa puso ko na tumulong sa kapwa ko. Pwede po bang ayun na yung gamitin ko para pagtulong sa kanya or magkabukod pa po yun? Hindi naman kasi utos ng Diyos yung ikapo eh. Sa panahon natin, matandang tipan yun. Doon utos yun, sa atin hindi. Iba utos ngayon, hindi ikapo. Tingnan mo kapatid. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yun ang utos. Ngayon, ayon sa pasya ng puso nung nagbibigay. Yun ang pagbibigay. Hindi ikapo. Yung ikapo sa mga anak ni Levi yon sa Israel. Basa sa 7:5. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroon utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Ayun, ang inutusan ng Diyos kumuha ng ikapo, yung mga anak ni Levi na mga saserdotes, Levitas. Pinalitan na yun yung Levitical priesthood, pinalitan na yun. 7:12, kapatid na Soren. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Pinalitan na yung pagkasaserdote ng mga Levitical priesthood na tinatawag, palitan din ang kailangan ng kautusan. Kaya ang ipinalit, hindi na po ikapo ngayon, kundi magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. It can be lesser, it can be more. It is according to what your heart dictates. Yun ang sinasabi ngayon. So, kasi po may mga nakikita pa rin po ako or may nagsasabi sa akin, nagsishare na gano'n ang kanilang sinusunod. So, mali nga po yun. Hindi tama yung Hindi po tama yun. Kaya lang pinapairal ng mga pastor ngayon niya, ikapo, malakas pagkakitaan yan. Sigurado kasi yan. Sure income ng pastor yan. Pag kumita ka sang 1,100,000 ang kanila. Kumita ka ng 10 million, 1 million ang kanila. Kaya yung isang tire company dito sa ating bansa, nung isang panahon naaalala, kasi naging tire dealer ako, kung inireport nilang kita ay 2.7 billion pesos, ano? 2.7 billion pesos, ang ikapuno ni 270 million pesos. Di ba? Ang laki ng tinanggap ni Kaano ron. Doon sa ikapuno yun. Malakang pagkakitaan niya. Kaya tinuturo nila. Pero sa amin, hindi kami nagtuturo. No? Ang tinuturo namin, yung tinuro ni Kristo sa Bagong Tipan, yung kung ano yung tinitibok ng puso mong ibigay, mapalaki, mapaliit, nasa sa pananampalataya mo yan. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Eli, at hindi nyo nalalaman ay lubos akong lihim na humahanga at sa kahusayan ninyong mag-memorize ng Biblia noon pa. Hindi po tayo dapat humanga sa tao, kapatid. Alam nyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yon, hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At sa pagkakataon po sanang ito ay tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, obispo, arsobispo, kardinal, papa, tungkol sa aking mga nasaliksik sa Biblia, pati na nga yung mga naririnig sa inyo. Ganito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang kung may magsusulat. Natuklasan ko po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan. Natuklasin ko rin po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling, which is against your teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga heinous crime o karumal-dumal na krimen. Natuklasan ko sa Biblia na iyan ay isang uri ng malaswang babasahin.
At yan ay, kumbaga, pornografiya, ang Biblia. At ang Diyos dyan sa Biblia ay nagsisisi, nagkakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanungan ko po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabi, paliwanag ng Biblia sa Diyos, ay nagsusumiksik pa rin kayo dyan sa ganyang mga paniniwala, ay samantalang napakalupit na Diyos, isang uring gumagawa ng karumal-dumal, siyang pasimuno ng kaguluhan at ng hindi pagkakaunawaan, at siyang nag-uudyok sa mga tao para magyera, para mag-away, para magdigmaan. Ayun po ang katanungan ko. Alam nyo, kapatid, ganito. Tinuturing na banal yung ganyang uri ng kasulatan. Alam nyo po, ganito, kapatid. Sa Biblia po, maraming salitang nakasulat. May salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya, meron salita ng taong nagdududa, meron din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng hayop, salita ng mga punong kahoy, nakasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa nyo po, hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng karumal-dumal, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, hindi malupit. Ang Diyos ng Biblia, mabuti ang kalooban niya, gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa Efeso 6, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa salitang ito ng Diyos? 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin eh. Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko eh. Nung mabasa ko yung talata na yan. Kaya itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Paano ko sasabihin ang nagsabi nito'y masama? Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po pwede yung masama makapagpabuti. Kaya ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos na mabait. Kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalunya. Siya rin ang may sabi, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Masama ba yun? Hindi ba? Puro kabutihan yan eh. Sinasabi ng Diyos na yun. Noon po bang sunugin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin at wala, sinunog niya. Noon po bang pabahain ang buong daigdig? Lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba'y mabuti niyo sinasabi na ang Diyos ay nagpapatawa? Bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? Biro nyo, puro masasama yung nasa Sodom at Gomorrah. Paano nyo masasabing masama isang sanggol? Hindi ganon. Ganito po yun. Kagaya nung bumaha. Kayo kasi pinagbibintangan nyo ang Diyos ng hindi tama eh. Tanyo, masamang-masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusurun sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusi? Wawalo yung kasakay sa daong.
libo-libong bata, edi iyakan ang iyakan yun. Ikaw awa naman, mas mabuti pa silang mamatay. Hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparatang ng masama sa Kanya. Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin sisisihin nyo ang Diyos? Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol eh. Alin po? Ang binanggit nyo mga sanggol na sumususo. Eh maraming hindi na sumususo, kasama lahat yun. Babae, matanda, mingiti. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, 1 taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain doon sa daong? E di pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa doon sa habang panahon siyang iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. O di lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Kung kayo ba may anak na masama, susunugin nyo? Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, susunugin nyo? Karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi naman ho ako sumunog eh. Ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Ang sumunog ang Diyos, hindi naman ako eh. Karapatan ho ng Diyos yun eh. Kasi nyo ha, merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, kung may anak ka, kahit gaano kasama, susunugin mo? Natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susunugin anak ko yun eh, no? Hindi ko susunugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog ang Diyos, kaya pwede yun. Yun pwede talaga yun. Yung pong parusang panununog, na alam natin kung gaano kahirap, kasakit, na yung nasunog sa Ozone Disco hanggang ngayon, idinidemanda pa yung may-ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, ano kayang iisipin nyo? Kung hindi sinabing Diyos ha, kung may sinabi sa Biblia na merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, binatay lahat, binuksan lahat ang tao. Ano ngayon ang iisipin nyo? Ay, sa demonyo yun. Hindi ho. Hindi ho yung iisipin ko. Yung sinunog ang mga demonyo eh. Kung ang demonyo ang mga sinunog, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yung pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita? Tanyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. O, di ba? Dapat mag-iisip tayo. Sinunog sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang sinunog. Kaya ako ganito po, attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Lumitaw ka, pipi. Yung isa bingi, yung isa bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question asked. Tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano pa? Alam nyo, may mga ilong na magagandang ilong eh. Hindi ba, no? Hindi yung ilong mo. Pero, meron yung ilong di maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, lahat na tayo magkakamuka. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na dalahagarin tayo ng pulis. Diba? Kaya pagka ang Diyos na ang gumawa, hindi na ako tumututol eh. Alam niya kasi lahat eh, di ba? Okay, sa Makati, tinatanggap nyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi mo malupit ang Diyos. Hindi siya malupit. Hindi nyo ako makukumbinsi dyan. Ngayon, kung gusto nyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema eh.
Wala tayong pupuntahan dito. Ito ho, itanong kay Soriano. Kaya nga po, tinatanong ko kayo. Hindi ho kayo tumatalong. Pinasasama niyo ang Diyos ko na hindi ko papayagan kailanman gawin niyo. Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan eh. Pinasasama ninyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Magsisi ka, kapatid. Siguro ganun. Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yan. Masama pala ang ugali mo eh. Pati mga bata. Hindi ho. Yung sabi niyong gato. Hindi ko mo namatay ang bata. Malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Danyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yun. That's God's mercy, speaking of the Bible. Kalagayan ng tao na matay yung life after death. Ang sagot ko diyan, kapatid, ganito, ano? Ganito yon. Ang tao, namamatay. Pero hindi yung kamatayan ang katapusan ng kasaysayan ng tao. Tingnan ninyo, ang nakalagay sa mga, RIP. Rest in peace. You're just resting. Preparing for another chapter of life. And that is life after death. Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? That is a common question. Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Alam niyo po, ang buhay, hindi nawawala. Hindi nawawala ang buhay. Ang buhay ay buhay. Ewan ko kung napuntindihan niyo ang ibig sabihin. Ang buhay talaga yon. Hindi namamatay. Kaya nga buhay, hindi namamatay. Ay, alin ang namamatay? Yung hindi buhay, yung katawan. Pakinggan niyo sa 10:28 ni Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ayun. Alin ang pinapatay? Yung katawan may kamatayan eh. Pinatutunayan ng Biblia, ang katawan ng tao may kamatayan. Bakit may kamatayan? Ano ba yung namamatay? In the totality of creation, let us examine the creation. Ano ba sa creation ang namamatay? Pakinggan nyo sa 4:18 ng 2 Korinto. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ayun. Things that are seen are temporal, while things that are unseen are eternal. Kami ikay nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, dahil yung bagay na nakikita ay may katapusan. Yung bagay na hindi nakikita, walang hanggan yun. Kaya ho, alam nyo, dalawang bagay ang bagay sa mundo. The temporal and the eternal. What we have witnessed and what we have experienced and what we have in our own being is a mixture of temporal and eternal. In our being, meron ho tayong temporal o pangsamantala at merong eternal. Meron ho sa ating eternal, yung espiritu ng tao. Yung espiritu ng buhay na bigay ng Diyos, eternal yun eh. Pero yung ating katawan, temporal yan. Tempora. Kaya nga ang tawag mo sa Biblia dyan, tabernakulo. Pansamantalang dwelling place ang ibig sabihin nun. Pansamantala lang yan. Kaya nga hindi ka naman tatagal dyan ng 70,000 taon eh. Tutubuan ka ng damot, saka ng bermuda grass sa buho, sa likod. Wala ho nun. Nasa tanda mo, wala nun. Minsan nga, 70 lang, tapos na. 80, tapos na rin. Minsan, 90, 100. Minsan nga, ngayong panahon natin, 40 lang, tapos na eh. Wala, 40 lang, naninigas na. Kaya, ang tao, marupok yung katawan niya, may kamatayan yun.
Ngayon, ang ibig ko sabihin, kaya ako dinidistinguish sa inyo, yung may kamatayan, tsaka yung walang kamatayan, the eternal and the temporal. Kasi nga, yung tanong bakit, ano ba raw, meron ba raw, ano raw kalagayan ng patay? Alam nyo, ang patay, yung katawan. Yung nando sa katawan, patay ba yun? Sabi dun sa mga, his remains, ang kanya ikang labi nasa punerarya, mabuhay. Yung labi ni Talpulano di mag-iba. Ano tawag doon? Labi, remains, body. Wala doon yung espiritu. Meron mo tayong espiritu. And that spirit is eternal. Ano mangyayari pagkamatay ng katawan? Yung espiritu, sabi ng Biblia, babalik sa Panginoon. Ayun, pakinggan nyo sa 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Alabok, babalik sa alabok. Yung espiritu, yung diwa, babalik sa Diyos. Yan ang kalagayan muna. For the meantime. For the meantime, pansamantala. Dadating ho ang panahon, merong ganitong mangyayari sa 5:28 ni Juan. Ganito po ang nakasulat. Huwag inyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yung pala dadating ang oras yung nasa libingan palalabasin Alam nyo pala sa hustisya ng Diyos, yung libingan pala parang munti. Ang akusado, kukulong muna. Iintayin ng hatol. O ganun ho yung Muntinlupa. Lahat ng mga akusado nagkasala laban sa batas, kulong. Ang Diyos naman, lahat ng nagkasala laban sa Kanya, kulong din. Kulong sa libingan, sa nicho, kulong. Sa dagat, meron nalalagay sa dagat, di na makalit, nakakain na ng pating. Kulong na yun. Ayan. Awaiting the day of judgment. Kung kailan, darating ang oras, lahat ng nasa libingan ng wika, makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos. Yun ang sabi sa pasyon. Dat sa balye ni Josaphat, ang anghel ay magtatawag, ihipan niya upakakak na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. O, paano babangon? Papabangunin niya yung mga patay. Paano babangon? Pakinggan nyo sa 37:4 ni Ezekiel. Ganito ating mababasa. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga bundong ito at sabihin mo sa kanila, o kayo mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga lipid, babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayun. Yung patay, yung natuyo ng buto, nagkadurog-durog na. Papapasukin ko ang hinga sa inyo, mabubuhay kayo. Patutubuhin ko litid, patutubuhin ko ang laman, tatakpan ko ng balat, at saka ko kayo lalagyan ng hininga, at kayo mabubuhay, inyong makikilalang ako ang Panginoon. Imposible ba sa Diyos yun? Hindi, mula nga lang sa lupa nang galing ka Ginawa kang tao yun lang uli, natunaw ka uli, sa kailan niya uling ibalik yun. Di ba, no? Hindi imposible. Ganun, no? Para hatulan ng tao. Kaya after death, meron yung hinaharap. Pagkatapos ng kamatayan, meron hinaharap. Yun ang paghatol. Yung wisyo pinal, yung paghuhukom ng Diyos, yun ang tiyak na darating. Sa ayaw natin sa gusto, darating yun. 2 Corinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat
isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yan. Kailangan tayong mahayag sa hukuman ni Kristo. Meron paghukom. After death, that follows. O halimbawa, maswerte naman tayo, hindi tayo mamamatay, dadatnan tayo ni Kristong buhay, haharap pa rin tayo sa araw sa harap ng Panginoong Jesus. Yun ho ang nangyayari sa haharapin. Gabi, Brother. Maganda gabi po. Ako po naniniwala para sa aking pagsasaliksik. Ang programa nga nating daan ay nag-practice ng rightly dividing the word of truth. Kasi po sa aking pagsasaliksik, napatunayan ko na may panatag na turo. Ang basihan po ngayon sa ating kapanahunan, turo. Ngayon po, ang tanong ko po related po dun sa ating topic. Ang tanong ko po, dun po sa Mateo 28:19, ang 11 alagad ni Kristo may utos na dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At isila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mayroon pong turo. Ngayon po, doon po naman po sa 1 Corinto 1:17, sabi po doon kay Apostol Pablo na isa ring alagad, apostol sa mga hintil, sabi po, sabagkat ako'y naparito upang hindi bumautismo, magturo bautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita, baka ang kumawala ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Ang tanong ko po, kasi po, dapat sila nakakasundo. Ba't mo makakaiba yung ihabilin ni Kristo doon sa 11 alagad at kay Apostol Pablo? Hindi ganon. Hindi ganon. Pag paumanin mo, huwag ka magagalit. Ang lahat ng mga alagad lumalakad sa isang espiritu. Meron silang complete and perfect harmony. Basahin natin. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayunding mga hakbang? Ayun. Hindi baga kami ay nagsisilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami sumusunod sa gayunding mga hakbang? The very manner that was taught by Jesus Christ, yun ang kanilang sinusunod. Pero let us examine further the declaration of Paul in 1 Corinthians 1:17. Basahin natin. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon. Ang tanong, bumautismo ba si Pablo? Bumautismo po. Oh. Pero sa 14 po, nagpapasalamat po siya. Kasi po, konti lang po yung binautismohan niya. Kasi sa Corinto. Opo. Ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismohan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Bakit? Nakita niya yung mga hindi niya binautismohan na yon, na naging member. Ang sabi nung iba, ako ika kay Pablo. Ako ika kay Cephas. Sabi naman nung isa, ako'y kay Kristo. Ang sabi naman nung isa, siya'y kay Apollos. Nagkaroon ng division kasi sa Corinthians, sa church at Corinth. Nagkanya-kanya sila ng paborito. Mabuti na lang hindi ko kayo binotismuhan, sabi niya. Kasi kung ako nagbotismo sa inyo at nataon akong pinili nyo, lalabas para bang isinalig ko kayo sa akin. As if I have introduced myself to you. I have caused myself to be received by you. Hindi si Kristo lalabas. Ganun ang ibig niyan sabihin doon. Pero nagpapasalamat ako, hindi ko binotismo ng sino man sa inyo, malibang kay Kristo at kay Gayo. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumotismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Nabotismohan ko rin naman yata yung sambahayan ni Estepanas, pero maliban sa mga ito, wala na akong natatanda ang iba pa. He is not so sure, pero yun lang ang nare-recall niya, no? Pero the question is, nagbotismo siya? Ngayon, bakit niya sinabing hindi ako sinugo para bumotismo, kundi upang mangaral na Ebanghelyo? Kasi evangelist si Paul, hindi naman siya baptizer eh. Meaning, ang weight ng kanyang ministry nasa evangelism, hindi nasa baptism. Pero makakapag-baptize siya. Kaya lang, ang preference niya yung evangelism. Kaya nga sa mga lugar-lugar, kung kailangang magbautismo, kung kailangang merong maiwan,
Ang ginagawa ni Paul ito, sa Titus chapter 1 verses 5 to 9, ganito, pakinggan mo kapatid. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Ayan, tinan mo ha. Sabi, ang kausap niya rito, si minister, si Titus, si Tito. Iniwan kita sa Kreta upang husayin mo yung mga bagay na may kulang. Maghalal ka. At maghalal ng mga matanda sa bawat bayan. Gaya? Na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Nararapat. Tuloy. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangiligalig o suwail, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa ay siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Dito, sinasabi niya ang instructions kay Tito na iniwan kita sa Kreta, ito gagawin mo. Kasi, kailangan siya umalis eh. Tandaan mo, ebanghelista siya. And he is compelled to preach the gospel sa lahat ng dakong maaari niyang marating. Kaya, mag-iiwan siya ron. Maghahalal si Tito ng mga obispo, matatanda. Yun ang maggagawa ng bautismo, hindi si Pablo. Kasi, parang ako, kapatid, ano? Sa Hong Kong, may bautismo nung nakaraang linggo. Do I have to leave the Philippines just to baptize those people in Hong Kong? Mas marami akong dapat na gawin trabaho rito sa Pilipinas eh. Sa Davao, may bautismo ka makalawa, kailangan ba pumunta? Wala na akong magagawa. Ang mangyayari sa akin, baptizer ang labas ko. Kasi, may bautismo sa Sorsogon, may bautismo sa Visayas, may bautismo sa Norte, may bautismo sa ibang bansa. Ang mangyayari sa akin, wala na akong gagawin kundi bumautismo. Para nga ganito eh. Kami, aming paniniwala, ang kapatid na may sakit dapat dalawin, ano? Kung ngayon, dumadami ang kapatiran, merong may sakit sa Davao, pagka ang gagawin ko yung magdalaw ng may sakit, wala na akong magagawa, kundi magdadalaw na lang mula Lunes hanggang Linggo. Therefore, kailangan kong maglagay ng mga katiwala. Kaya sa amin, merong baptizer dun sa Visayas, may baptizer sa Mindanao, but I am doing the evangelistic work of preaching the gospel from here to the world over. Kasi, kaya ako naman nasasabi yun, ang tapes ko pinapadala sa Amerika, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, nakikinig sila ron sa pamamagitan ng tape-recorded service, ano? Ang evangelism sa akin, bahala na yung mga kasama ko magbaptize, dumalaw sa may sakit. Kuminsan, pagkakailangan talagang dumalaw sa may sakit, kagaya ngayon, meron akong dadalawing may sakit, pagkatapos nito, saka pa lang ko dadalaw. Mo, merong urgency ang work eh. Yun ang dapat mong bigyan ng priority. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang priority niya is to evangelize, not to baptize. Masasabi mo ba sa amin ngayon kung paano mo isasagawa lahat ng wisdom ng teaching mo na nanggaling sa Bible o yung salita ng Diyos into reality? Convert that into reality. Ganito po yun. Una, bibigyan ko na kayo ng isang paunang pananaw. Wala hong isang tao sa kasaysayan ng Biblia nakagawa ng buong paggawang ipinapagawa ng Diyos. Wala hong isang tao man sa Biblia ganon. Ba't ko sinabi yun? Yung inumpasahan ni Moises, itinuloy ni Josue. Yung inumpisahan ni Kristo, itinuloy ng mga apostol. Yung inumpisahan ni San Pablo sa Gentiles, itinuloy naman ni Timoteo. Maaari sabihin nyo, ano ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ganito, hindi ko maipangako sa inyo at hindi ko rin masabi sa akin sarili kung itong aking ipinangangaral na ito ay magagawa kong lahat. Para sa akin, napakalaki ng aking yung tawag doon, haharapin. Napakalaki ng sasalungahin ko para magawa kong lahat ito na
makapagbuo tayo ng isang asosasyong walang naaapi, walang napapabayaang ulila at babaeng bao at may sakit, at walang matutulog sa daan, at walang maaagrabyado. Napakahirap po magawa nun. Pero naniniwala akong magagawa yon. Sino ang gagawa nun? Kumbaga nagtatanim lang ho ako ng binhi. Siguro sa kinabukasan, merong mga taong magpapatuloy ng aking pinapasimulan sa ating panahon. Hindi natin alam kung ilang taon pa ang ilalagi ng mundo, pero I believe na ang salita ng Diyos bilang isang binhi ay lalago para magbunga ng napakaganda sa buhay ng mga tao. Siguro sometime in the future, mangyayari po yun. Kung hindi man ako makagawa, meron hong Diyos na gagawa nun sa pamamagitan ng ibang mga tao. Malay nyo, itong mga tinuturuan kong ito, pagkawala ko, there are more than 500 of them para palaganapin nila ang katotohanan ng aking sinampalatayanan sa Biblia sa ating buong bansa. At ang panalangin ko sa Diyos, ang buong bansa sanang ito'y makakita ng liwanag ng katotohanan. Sana tulungan nyo kung manalangin ng ganon. Pero hindi ko po kaya talaga yung mag-isa. Pangalawang. Sige po. Alam mo, Brother Eli, napapanahon na, no? Dito siya turning point ng 1900 to 2000 years. At sobra na nakikita natin ang pamamahala sa pamamagitan ng politika. Kasi sa akin, ang politics is a devil's advocate per se, no? We can trace that to prove. Nasa Bible din yan. So, ang pumapasok ngayon ay yung spiritual development ng tao. Ito, yung magbibigay ng panibagong mundo, yung daigdig, panibagong, eto nga, tinatagpum ng, tinutumbok ng ang bagong daan, ano? Ang dating daan. Unang-una, diyan lang, marami na tayong katanungan eh. Ano ba yung dating daan at ano ba yung daan na ginagawa ngayon, ano? Medyo, pero yung tanong ko, pumapasok doon sa ang siglo, ang kamulatan ng daigdig ng mga tao na magkakaroon lang ng reality ang mga mission o gospel, no? Pag na-develop ang spiritual nature ng tao. On that line, to develop a human spirit and become an active, ano? So, magkaroon siya ng buhay na may unity doon sa spiritual trust, ano? Ano ang pamamaraan na pangkasalukuyang ginagawa ninyo? Ang sa amin pong pinakamalaking magagawa ngayon unang-una, to plant the seeds of that hope. Pagkatapos, to do it as fast as we can, but as sure as we can. Kaya nga ang aking na masasabing ginagawa ko ngayon, meron akong progressive planning dito sa ating bansa. Kung saan, yung binhi na yun gusto kong maitanim. Maniwala sila't hindi, mula Luzon hanggang Mindanao, ongoing ho ang ating mga palatuntunan, tinutuligsa natin ang katiwalian sa relihiyon. Ang mga pandaraya, mga panluloko, to clear the way. Kasi alam nyo, wala namang nagtatayo ng bahay na dinatnan mo yung lugar, maraming basura, maraming mga damo, maraming mga kung ano-ano, tatayo ka na agad, no? The first step is to clear that certain part of a lot. No? Pagkatapos, saka mag-uumpisa ng pundasyon. Ang amin nung ginagawa ngayon, iminumulat namin ang ating mga tagapakinig na magkaroon sila ng spiritual awareness sa mga pandaraya, sa mga panluloko, pagsasamantala sa relihiyon, at pagkatapos, we are going to lay the foundation of true faith. At yan ho ang atin ding ginagawa sa magitan ng media, mass media. Pagkatapos, in our own little way, we are trying to live by the gospel. Kung paano natin ipinangangaral, yun ang pinipilit nating maisakabuhayan. Naniniwala kami na great accomplishments of man is started from a man.
Marami hong great accomplishment dito sa mundong ito ng mga tao na nag-umpisa sa isang maliit at hamak na pasimula. Ang atin hong modern technology ngayon ay halos nag-ugat sa imbensyon ni Benjamin Franklin na nakaimbento ng yung bulb. Siya ba ang nakaimbento? Si Benjamin Franklin nga ba yon? Hindi ko ba nakakalimutan? Yung nakaimbento ng ilaw. Galing yung invention ng photography, yung mga radio, television, etc. na-develop ng unti-unti. Ganun ho. Wala namang gawaing hindi nag-uumpisa sa maliit eh. Miski ang Diyos naman nung mag-umpisa maliit ang umpisa ng kanyang ginawa eh. 12 ang unang mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoon at nabawasan pa ng isang naghudas. Pero in spite of those facts na ito'y napakaliit, napaka-lowly in status, pero dumakila ang paniniwalang itinanim ni Kristo. Biyan niyo po at siguro, mawala man tayong dalawa sa mundo, something great will happen in the future if you are just going to pursue the work of the Lord sa ating bansa. I hope and I pray darating ang araw na yun. So, Brother Edwin, agad po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon at kayo po yung dumalo dito sa Binangunan. Purihin po natin ang nagbigay sa itaas at ganoon din po kayo. Kami man po yung nagpapasalamat. Ang aking pong katanungan ganito. Napakarami pong reliyon sa ating pong panahon. Ang gusto ko lang pong malaman, kung anong katiyakan, kamukha ko nga po, ako po isang Katoliko, naging born again, pero bumalik po ako sa Katoliko dahil ayaw po nakiasawa. Ganun pa man po, mula nung kayo aking mapanood, hindi ko kayo, lagi ko po kayo pinapanood sa TV, at doon ako nakakakuha ng magandang mga salita ng Diyos. Ang gusto ko lang malaman sa amin, kamukha dito sa ating kapulungan po dito, na may maraming Katoliko po rito na gusto po namin malaman kung anong katiyakan ang aming kaluluwa na magkakaroong kaligtasan. Ang gusto nyo malaman yung tiyak na kayo'y magiging dapat. Oo, yung aming kaluluwa, dahil kami po lahat mamamatay naman talaga, yun ang aming hinahanap. Alam po nyo, ang katiyakan dependente po sa salita ng Diyos. Wala hong ibang paraan para matiyak nating magiging dapat tayo sa Diyos, kundi yung salita ng Diyos. Pakinggan nyo po sa 15:4 ng Roma. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ho natin nasa kasulatan Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Pagka may pag-asa ka, tiyak mo yun. Di ba? At yung pag-asang sinasabi sa Biblia, talagang tiyak po yun dahil ang Diyos kung mangako, hindi siya po pwedeng hindi totoo ang pangako niya. Laging totoo ang kanyang pangako. Kaya ang pag-asa po natin, ang kasiguraduhan, nasa salita ng Diyos. Ang tawag po ng Biblia dyan, panatag na salita. Surer word. Sabi po sa 2 Pedro ganito. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sabi ng mga apostol, meron kaming panatag na salita ng hula. Therefore, pag sinabing surer word of prophecy, wala na hong kasing sigurado yon. Kasi ang sabi ng Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapot ang salita ko ay hindi lilipas. Pag doon ka nang hawak sa salita ng Diyos, sigurado yung kaligtasan mo. Kung manghahawak ka. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.